dadasalin po natin ang Angelus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siya'y naglihing lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang ating Panginoon. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa malyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian ng langit, sa pamamagitan din ni Kristong Panginoon namin. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maupo muna, sumandali. Para po sa ating banal na misa, isasama po natin ang mga nag-aalay ng pasasalamat mula sa Bandoma, Vista, Catolos, Machenso, and Maramba family. Pasensya Mangapit, Adoracion Felicitas, Conrado and Meli Ortañez, Erson and Imelda Tica, Patria Manlangit, Justin Peñascosa, Machenso and Peñascosa family. Sacramento and Del Lauso family, Ading Inarda and family, Magsumbol, Aquino, Fuller and Torres family, Valencia family, Bongat, Inarda and Torres and Valencia family, Elizabeth Masilang, Dolores Masilang, Calleja family, Sacramento family, Dennis and Petchokson, Joby and Sel Monasterial, Sales and Catuira family, Mr. and Miss Nelia de Llava and family, Emmy and Princess Marian Balbin, Liberty and Maricon Ramos, Joy, Jojo, Joey, Jay and Connie Ramos, Liberty Vendanya, Alpi Tesoro and family, Vicky Peñueco, at Maria Lailani Bernabe. Gayon din para sa nagdiriwang ng karawan na sina Jericho Inarda, Jaime Argadon, Gloria Miranda, Elia Dinel Puliado, at Dorotea Catolos. Para din sa mga natatanging kahilingan ni Tom and Lina Tanwatco, Benedicto Yuwico and family, Willie and Telma Pulgeras, Sally and Butch Pontila, Julie Rayos, Yoli Manalo, Neyang Evio, Eda Amonoy, Melchin Matt S. Chavez, Leticia G. Galicia, Gloria and Hasmir Mongia, Lorna and Martinez, Laila and Danny Singh, Wilma and Rajat Singh, Wilma and Jason Cunanan, Marian and Ruben Calizo, Bong and Cesar de Guzman, Marieta and Roy Covo, Susan and Nardi Rojas, Mary and Pete Belen, Alberta and Dionisio Vasquez, Eldefonso and Adelina Garcia, Yolanda Hugtegin, Tongohan and Poliado family, Noemi Rivera, Solito Cruz, Alicia Rivera,
Anita Sacramento, Elvira Ocampo, Bless Ludgood, Fred and Cecilia Oleague, Josie and Frank Santos, Evelyn and Bobby Ramiro, Lynn and Pat Camota, Fran Caraang, Trinidad Iwan, Olivia and Rodnil Desalisa, Antonia and Ed Balyat, Merly and Noli Harin, Mariquita and Romy Barnachea, Lisel and Leo Argente, Lynn and Robert Baptas, Lita and Manny Dialino, Edita and Rene Barnachea, Demi and Mario Ayota, Aurora Albino, Josie Santos, at Antonia Balyat. Gayon din para sa mabilis na paggaling ni Ani, Eden, Lani and Bettina at Anita Sacramento. Para din sa ikaluluwalhati ng mga kaluluwa ni Pelina, Epifanio, Elisa, Severino, Quirino Sr., Quirino Jr., Leonardo, Manolito, Juan Manolito, Rosenda, Vivencio, Reynaldo, Nemia, Leticia, Amado, Norberto Sr., Anastasia, Geraldine, Rolando, Pedro, Justa, Renato, Emilia, Melchor, Getulio, Bruno, Francisca, Rodolfo, Simplicio, Amparo, Flora, Elasio, Emilia, Damaso, Renato, Floro, Sr., Loreta, Luz Biminda, Tricia, Brian, Morena, Celestina, Luisa, Moises, Geminiano, Isabel, Manuel Sr., Maripe, Mark Lister, Dina, Erwin, Cecilio, George, Jaime, Eches, Eduardo, Ana, Gloria, Jesus, Dison, Leonardo, Atanasia, Severo, Crescencia, Felicito, Isabel, P. Manuel, Felicidad, Siriaco, Cesar, Ambrosio, Aida, Tomas, Elpidio, Lawrence, Nelia, Valeria, Stenelli, Clarice, Imelda, Macarius, Jose Sixto, Aurelia, Pedro Jr., Maxima, Lorenzo, Dominador, Howie, Jenny, Rosalie, Nathaniel, Alfredo, Laurenia, Primo, Marieta, Jeanette, Francisca, Moises, Bernardo, Adelia, Donato, Ana, Sarina, Juanito, Teresita, Emelina, Ursula, Mario Sr., Pilar, Leonida, Miguel, Pancho, Rafael, Gregorio, Donata, Abelina, George, Flora, Pantoliona, Ernesto, Edilberto Sr., Prudencia, Francisco, Simeona, Josepina, Macaria, Marcelino, Benjamin, Lordelisa, Josefina, Atanasio, Vicenta, Emerson, Amorlita, Manuel, Luisito, Consolacion, Artemio, Dominador Sr., Siriaca, Opi, Girly, Baby Menchi, o Corazon, Baltasar, Gaspar, Brian, Juanito, Catalina, Nicanor, Ariela Faye, Agwes, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio at yung walang nakakaalala na. Maraming salamat po. Check sound. Sound check.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mahal na araw. Si Kristo'y matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naway makahati niya sa kanyang pananaig, sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ihan, palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan, at sa pamamagitan niya, aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha sila ng mga palaspas ng palma at lumabas sila ng lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw, "Osana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel." Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito. Gaya ng nasusulat, "Huwag kang matakot, lungsod ng Siyon. Masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa bisirong asno." Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos mabuhay na muli si Jesus, sa kanila naalalang ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. At ganito nga ang nangyari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Sana hindi lang sa salita, hindi lang sa panandali ang panahon, kundi buong buhay natin. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan at ang pagmamahal sa kanya at pagmamalasakit sa kapwa. Hosanang aming awit sa anak ni David, sa
ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapala't pagtubos sa amin. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapala't pagtubos sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ng tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin, ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghumagsik, ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampalin na parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtitiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pinapansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna nitong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko at katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng ninalang na nasa langit,
nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesus ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Inialay mo ay buhay sa krus ng buhay, katumbas ay kaligtasan ng sangkatauhan. Inialay mo ay buhay sa krus ng buhay, katumbas ay kaligtasan ng sangkatauhan. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marco. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at iniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na anggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus! Ipako! Ipako! Bakit ano bang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus! Ipako! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at binigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa Pretorio, ang tirahan ng gobernador, at kinilang tinipo ng buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya, at sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Mabuhay! Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinagluluruhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus, at kanilang dinala si Jesus
sa lugar kung tawagi Golgota, ibig sabihin, pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas sa krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, nilibag siya ng mga nagdaraan, at tatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus! Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inilupusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim ang buong lupain mula tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. may tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalugutan ng hininga. Titigil po muna tayo sandali at magbibigay galang sa misteryo ng pagkamatay ng ating Panginoon. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. May God deign to give me the grace of speaking and you the desire of hearing, of listening. Pagkalooban nawa ako ng Diyos ng grasyang magsalita at kayo ng hangaring makinig. Panalangin ni San Pedro Crisologo. Misa ito para sa araw ng Linggo. Linggo ng Palaspas, pero linggo rin ng pagpapakasakit, Passion Sunday. Ito yung kaisa-isang linggo sa buong taon kung kailan ipinahahayag ang pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa susunod na linggo, Easter Sunday na, muli nang nabuhay ang ating Panginoon. Don't you find it strange that Palm Sunday and Passion Sunday are celebrated in one day?
in one liturgy. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan, narito ang hari ng Israel. Hindi magkamayaw ang mga tao sa pagbubunyi kay Jesus. Ang saya, matagumpay, malwalhati, ang daming mga palaspas. Tapos, ipapahayag sa Ebanghelyo, yung taong bahayan din ang sisigaw, ipako sa krus. People turning against you. Bakit ganun kabilis? Nasaan na yung mga kakampi niya rati? Bakit ngayon parang pinagtutulong-tulungan na si Jesus? Wala ba siyang mabuting nagawa? Nasaan na yung mga pinagaling niya? Yung 4,000, yung 5,000 pinakain niya, binusog niya. Nasaan na yung mga pinatawad niya? Bakit parang nagsiwala? Pati mga alagad niya, kasama niya ng 3 taon, naturingang matalik na kaibigan niya. Bumaliktad na rin ba? Nadala ng pera? Bakit ang bilis magbago ng ihip ng hangin? Ang saya-saya mo isang araw, walang mapaglagyan ng kaligayahan, kinabukasan, may masamang mangyayari. May masamang balita. Para kang pinagtakluban ng langit at lupa. Ang bigat. Paano mo malalampasan? One day you're in, the next day you're out. Kwento ng isang ina, kakakausap pa lang niya sa kanyang anak. Tapos 2 oras pa lang ang nakalilipas. Nabalitaan na lang niya, patay na ito sa isang aksidente. 27 years old pa lang yung anak niya. Kakakausap pa lang niya. Paano mong ipapaliwanag? Kwento ni Kuya Lito, isa nating katikista, isang araw lang, namatay ang kanyang anak, ang kanyang ina, at ang kanyang kapatid sa isang aksidente. As if one were not painful enough. 3 sabay-sabay na burol ng mga taong malalapit sa iyo. Hindi ka ba noon manlulumo? Manlulupaypay? Masisiraan ang loob? Bakit? Anong nagawa ko? Pinapasaya lang ba tayo para bawiin din pagkatapos? Upang magdurusa rin tayo pagkatapos? Pagpasok natin sa linggong ito, no? Sunod-sunod na yan, ang luwalhati ng mga palaspas na iwinawagayway natin, ang nakabibinging papuri at palakpakan ng mga tao o sana sa kaitaasan, at ang dugo at karahasan ng krus. Ang nakatatakot na mga sigaw ng mga tao, ipako sa krus. Mabigat yung mga salitang ginamit sa Ebanghelyo, sunod-sunod, walang patlang, sumbong, sulsol, bulong-bulong, inggit, galit, pagtutuya, libak, kutya, inalipusta, pinaglulurhan, dinuraan, pinagtawanan, at magtatapos sa malagim na kamatayan sa krus. Lahat hinarap ni Jesus, dinanas ni Jesus,
pinagdaanan ni Jesus. And do we care? Namatay na ang Panginoon, nag-aalis pa tayo ng dumi sa kuko, ang naghihilot ng paa, o nagse-cellphone lang. Kasi naman, bakit ganun ang katapusan? Bakit hindi na lang niya tinapos sa triumphal entry into Jerusalem? Tapos, amidst the joyous acclaim of the people, Hosanna in the highest, pinalipad na lang niya yung asno patungong langit kung saan may koro ng mga anghel na kumakanta rin, Hosanna sa kaitaasan at sasalubong sa kanya. O daig pa niya ngayon yung propeta Elias. Di grand exit sana. Dramatic, fantastic. Nga silang lahat. Hahangaan ka pa sa iyong kapangyarihan. Bibilib sila. Baka maniwala pa silang lahat. Bakit itinuloy pa kasi sa Huwebes Santo? Sa Biyernes Santo? Sa kahihiyan? Sa sakit ng pagtataksil ng kaibigan? Sa pag-uusik ng sambayanan? Sa karahasan? Sa tindi ng paghagupit? Sa katakot-takot na sugat? Dugo? Pawis? Luha? Magtatapos pa sa kamatayan sa krus? Ang pinakamababang uri ng kamatayan ng panahong iyon? Kamatayang nakalaan para sa mga kriminal? Sa kadiliman ng katanghalian at kahapunan? What for? Bakit hindi mo na lang kami pinabayaan sa aming kasalanan at sa aming kaawa-awang kalagayan? This is our God, the God we Christians believe in. Ito ang Diyos natin, ang Panginoon natin. Ipinagbubunyi natin isang sandali, tapos ipinapako sa krus. Di ba ang Diyos dapat nasa langit? Nasa ulap, nasa malayo, maluwalhati roon. Mahirap ma-reach ng mga tao. May pakiba siya sa mga tao. Kahit naghihirap tayo, nabibigatan tayo, nasa gitna tayo ng pandemya, hindi makapasok sa simbahan, nakakadepress, nawawala ng trabaho, nagkakasakit, nagugutom, naghihingalo, nahihirapang huminga, inaatake sa puso. Does God care? And then we are faced with this liturgy about God suffering. The Lord sharing our joys and sufferings, our pain, our hurts, our death. Matitiis niya ang lahat ng sakit, kahit malupit na kamatayan. Pero hindi niya matitiis na iwanan tayo nag-iisang nagdurusa. At doon mismo, sa kalunos-lunos na kalagayang ito, bibigyan niya tayo ng pag-asa at bagong buhay. Yun ang misteryo ng ating pananampalataya.
Tatayo tayo, paninindigan natin ang ating pananampalatayang Kristiyano. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nais nating makiisa sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesus. Sa kabila ng ating kabuktutan at mga kasalanan, isinugo siya ng Ama upang ipamala sa atin ang kanyang awa at pagmamahal at pakikiisa. Hindi tayo kayang iwan. Upang maranasan natin ang init ng kanyang matimyas na pag-ibig, ating sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masugid silang alagad ni Kristo sa paghahatid sa atin ng lakas ng loob na sumunod sa daan ng krus na tinahak ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin Dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bansa, upang sa taong ito ng pagunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bayan, ay matuto tayong maging tapat sa pananampalataya na ating tinanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang kalingain nila ang mga taong bayan sa gitna ng COVID-19 pandemic at palakasin ang kanilang loob habang ating ginugunita ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating itaas sa Diyos ang iba pa nating pangangailangan. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ikaw ay puno ng awa at pag-ibig. Alam mo ang aming pinagdaraanan, dama mo ang aming kabigatan sa buhay, mga pinapasa namin sa buhay. At wala kang ibang ninanais kundi ang aming kabutihan. Isugo mo sa amin ang Espiritu Santo, at nang kami makasunod ng buong galak, buong katapatan sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin, ang buhay din namin maging pag-aalay para sa mga kapwa namin, sa pamamagitan ni Hesu Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kalooban.
ito ang iyong laman. At ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak na lahat ay mapatawad. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang hunitain ang iyong buhay na inialay, nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng haing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong buong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Sa banal na bahaging ito ng misa, hindi tayo nagdadrama-drama labang, nagkukunwa-kunwarian lang na kunyari si Jesus ay nagbibigay ng kanyang katawan at dugo, natapos na yung kanyang kalbaryo sa krus. Pero alam natin sa bahaging ito ng misa na isa sa ngayon, na isa sa kasalukuyan yung paghihirap niya sa krus, sa kalbaryo. Hindi natatapos. God suffers, continues to suffer when people are suffering. Kaya sa banal na misteryong ito, sa harap ng banal na misteryong ito ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon at pagbibigay ng kanyang katawan at dugo, wala tayong magagawa kundi
manahimik at magbigay galang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga kaibigan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga kaibigan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo ngayon sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod lahat sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Santo Papa, Francisco ang aming obispo, Noli ang kanyang katulong na obispo, Gabriel ang aming obispo emerito, tanang kaparian at kaming natitipon ngayon sa iyong harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sa misang ito, sa pagpasok natin ng Semana Santa, alalahanin natin ang ating mga mahal na yumao at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Gustong-gusto ng mga kaluluwa sa purgatorio na isinasama sila sa banal na misa dahil sa dakilang kapangyarihan ng pagpapakasakit ng ating Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin, napapalaya sila sa apoy ng purgatorio. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina rin namin, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Ildefonso ang aming patron, San Roque at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Bilang mga anak ng iisang mapagmahal na Diyos, mga anak tayo ng liwanag, hindi ng kadiliman at kasamaan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, yung aming mga awayan, pag-aalitan, paggugrupo-grupo, pagkakanya-kanya. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, kababaang loob, at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo kahit na naka-face mask tayo. The peace of Christ. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Siyang nagmahal ng wagas hanggang sa wakas, hanggang sa krus, hanggang sa kahuli-hulihang patak ng dugo, hanggang sa kahuli-hulihang hininga, hanggang wala na siyang maibibigay pa upang maibahagi sa atin ang kanyang buhay na walang hanggan. Mapapalad ang mga inaanyayahang tumanggap at makinig sa Kanya. Panginoon, hindi Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi na po kayo kailangan lumapit po rito. Ang gagawin nyo lang po, tatayo kayo para malalaman naming handa kayong tumanggap sa katawan ni Kristo. Kasi hindi lang tayo basta tanggap lang ng tanggap, komunyon ng komunyon, nang hindi man lang pinaghahandaan dahil ito ay banal na katawan ni Kristo. Kaya para namin malalaman na handa kayong tumanggap sa katawan ni Kristo, tatayo po lamang tayo para mabigyan kayo ng komunyon. Hindi na po yung mga nasa labas din, hindi natin sila kakalimutan, bibigyan din natin sila ng banal na katawan ni Kristo. Sa mga nasa kani-kanilang tahanan, pwede po tayong makiisa sa banal na komunyon sa pamamagitan ng spiritual act of communion. Alam ng Diyos, mas mahalaga sa Diyos ang lalim ng inyong hangad na matanggap siya sa banal na komunyon. Ang katawan ni Kristo. Amen. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw ay naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Kaibigan, tantuin mo isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw, o kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan
Panginoon ang asahan. Wika niya'y, halina lumapit sa akin, kayong mga napapagalaking pagiging, awahin bigat ng iyong pasanin, ay aking pagaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mo isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw, o kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y, halina lumapit sa akin, kayong mga napapagalaking pagiging, awahin bigat ng iyong pasanin, ay aking pagaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Tumayo po ang lahat. Kaugnay ng ating pangungunyon ay yung pagdarasal natin ng Oratio Imperata sa gitna ng pandemya. Lumuhod po ang lahat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay.
Tumataas ata ang bilang ng mga kaso ng may COVID-19. Bukas, magsisimula na ang ECQ. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasa na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Hinihiling namin mas maging sistematiko, mabilis, maayos ang distribusyon nito, naway hindi mabahira ng anumang bahid ng katiwalian at kabuktutan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Napapagod na rin ang aming mga health workers. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa isa't isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na bubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birheng Maria. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Ildefonso de Toledo. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsisiupo po muna tayo para sa ilang paalala. Ngayon nga po pala, nakalagay sa ordo, meron po tayong second collection po. Pero yung second collection natin, hindi mapupunta sa ating parokya, hindi mapupunta sa Jubilidor o sa pagpapaganda ng ating altar. Ito po ay Alay Kapwa Sunday. Kaya po ano ba po pong maibibigay po natin bilang bunga ng ating pag-aayuno at pangingilin nitong mga nakalipas na araw, itutulong po ito sa mga kapatid nating nangangailangan. Ito po ay mapupunta, ilang bahagi nito ay mapupunta sa National Secretariat for Social Action at para rin sa Diocesan Social Action and Human Development Ministry. Mamaya po, may misa po muli ng alas 9 ng umaga. Meron pong misa ng alas 9:30 sa monasteryo ng mga mongha. Meron ulit 3:30 p.m. at 6 o'clock p.m. Wala pa namang curfew mamaya kasi bukas pa raw ho, March 29, magsisimula ang ECQ. Hindi pa ho namin masabi yung mga schedule sa darating na araw kasi po
Kahapon lang po, kahapon ng gabi ata na banggit yung tungkol dito sa ECQ. Pero we will keep you posted about the hours and the schedule para sa ating mga gampanin ngayong mahal na araw, ngayong Semana Santa. Pero patuloy pa rin ang ating mga misa, ang ating pagdiriwang online. Kaya po, sana itong mga gawain nating ito, hindi po tayo mawawalan ng loob, masisiraan ng loob, magpapalakas palalo sana sa ating pag-asa, sa ating pananampalataya, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sa kahuli-hulihan, ang maghahari pa rin, hindi kamatayan, hindi kahirapan, kundi ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig natin sa isa't isa. Magsisitayo na tayo para sa huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at naway pagpalain kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mag-iingat po kayo. Tapos na ang misa, simula na ng pagsasabuhay nito, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling